Ilang taon si Abram nung siya ay pinakalooban ng Panginoon ng pangako na dadami ang kanyang lahi o yung kanyang angkan. Si Abram po nung panahong yun ay 75 years old. No, yun ang kanyang edad. 75 years old. Pero yan po yung paalaala sa atin. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob. Lakas ng loob, hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay bata pa, hindi dahil tayo ay punong-puno ng gana. Kung hindi tulad din ni Abraham, meron tayong lakas ng loob. Bakit? Kasi sinabi sa ating unang pagbasa, ang Panginoon laging tapat sa kanyang mga binibitawang pangako sa atin. Yan po yung unang paalaala sa atin. Sa panahon ng Kwaresma, be daring. Pag sinasabi nating daring, hindi ibig sabihin niyaan reckless. No? Kasi minsan, ang isang tao, very reckless, hindi niya iniisip ano yung pwedeng kahinatnan ng kanyang gagawin sa kanyang buhay. Bahala na. Hindi yun si Abraham. Si Abraham, sa ating unang pagbasa, meron siyang lakas ng loob na umoo sa Diyos, na iwan yung kanyang kinalakihang bayan at pumunta sa ibang lugar dahil alam niya na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako kay Abram. Yan din po yung ating ebanghelyo. No, sa ating ebanghelyo, si Jesus, sinama niya yung kanyang 3 alagad para umakyat ng bundok. Tandaan po natin, hindi ganoon kadaling umakyat ng bundok, lalo na nung panahon ni Jesus. No, bakit? Kasi wala pa namang shuttle service nung panahong yun. Talagang sila ay naglalakad ng ilang mga araw. Pero ang maganda po sa ating ebanghelyo, hindi nagdalawang isip yung mga alagad, hindi tinamad yung mga alagad, hindi yung mga alagad nawalan ng gana. Kung hindi sila very daring na sumama kay Jesus sa mismong bundok ng Tabor, kaya kanilang nakita ang kaningningan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang unang paalaala sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kasi baka sa ating buhay, marami tayong mga takot, marami tayong mga pangamba, marami tayong mga agam-agam. Baka hindi ko nakayanin, baka hindi ko matapos yung paglalakbay, baka ako ay matanda na, hindi ko na kaya ang misyon na yaan. Pero mga kapatid, yan ang unang hinihingi sa atin ng Kwaresma, lakas ng loob. Dahil alam natin na ang Panginoon, kapag siya ang tumawag sa atin, pwede natin siyang pagkatiwalaan sapagkat tapat ang Panginoon sa lahat ng kanyang binibitawang pangako sa atin. Meron pong isang inspirational speaker at activist. No? Ang pangalan niya ay si Helen Keller. Ang sabi ni Helen Keller, life is either a daring adventure or nothing. Life is either a daring adventure or nothing. Parang sinasabi ni Helen Keller, kung wala kang lakas ng loob sa buhay, wala kang kahihinatnan, wala kang mapupuntahan. Yan ang unang hamon sa atin. Be daring but not reckless. But we are daring because we know that God is always dependable. Pero pangalawang pagbasa po natin, maganda din. Sabaga sa ating ikalawang pagbasa, ang sinasabi diyan ni San Pablo, dapat kung paano tayo nabubuhay sa ngayon ay nagpapaalaala sa atin ng ating haharapin sa kinabukasan. Kaya yan po yung pangalawang hamon sa atin. Hindi lamang to be daring, kung hindi pangalawa, to be directed. Kasi habang tayo ay naglalakbay, dapat alam natin saan yung ating direksyon, yung ating pupuntahan. Hindi pwedeng bahala na. No, kaya nga, yung ating pangalawang pagbasa, ang sabi doon ni San Pablo, ang talagang ating tunay na bayan ay ang kalangitan. No, kasi habang tayo ay nasa lupa, ito ay ating hindi tunay na bayan o tahanan. Naglalakbay lamang tayo sa ibabaw ng lupa.
Pero merong katagang ginamit sa ating ikalawang pagbasa sa San Pablo, yung kataga na kalaban ng krus ni Kristo. Kalaban ng krus ni Kristo. Bakit? Kasi daw minsan, ang ating tingin sa krus, kalaban, negatibo. Kaya kung po pwede, alisin. Kung po pwede, iwasan. Pero sa ating ebanghelyo mga kabatid, bakit yung 3 alagad na yun ang sinama ni Jesus para makita ang kanyang pagbabagong anyo? Kasi si Pedro, ang ayaw marinig na si Jesus, kailangan magbata at mamatay. Kaya nga ang sabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka sa aking tabi, Satanas, sapagkat hindi ayon sa Diyos ang iyong iniisip, kung hindi ayon sa tao. Ayaw ni Pedro ng pagdurusa. Yung dalawang makapatid sila, Santiago at Juan, ang kanilang gusto, pinakapiling upuan sa langit. Pero ano ang sabi ni Jesus? Kaya nyo bang inumin ang kalis na aking iinumin? Parang sinasabi sa kanila ni Jesus, bago ninyo makita ang kadakilaan, kailangan kayo munang humarap sa mga krus at pagdurusa sa buhay. Kaya po ito po yung pangalawang hamon sa atin. Be directed. Huwag nating sayangin ang mga krus sa ating buhay. Huwag nating sayangin yung mga pagdurusa na ating pinagdaraanan. Kasi yun ay pwedeng maging daan para ipaalaala sa atin na merong langit, na meron tayong direksyon, na ang talagang ating tunay na bayan ay hindi ang lupa, kung hindi ang kalangitan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, nung nakita ni Pedro ang kaningningan ni Jesus, ano ang sabi niya? Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. No, parang sinasabi ni Pedro, sana hindi na mawala ang gantong kaningningan. Sana habang panahon tayo na maganda yung ating karanasan. Pero mga kabatid, ang pagbabagong anyo, preview lamang yun. Kung ano yung sasapitin ni Jesus at ng kanyang mga alagad, pagkatapos nilang humarap sa pagdurusa at sa krus. Yan po yung pangalawang punto ng Kwaresma. Ang Kwaresma, binabago hindi yung anyo, yung panlabas. Binabago ng Kwaresma yung ating mga puso. Pinapagtibay yung ating kalooban para ating makita ang krus hindi bilang kalaban, kung hindi kaibigan, na siyang pwedeng magdala sa ating sa langit kapag tulad ni Jesus ating niyayakap yung ating mga krus. Alam po natin na ang mahal na Birhen nagpakita sa Fatima sa 3 mga bata. Pero maganda ang sinabi ng mahal na Birhen nung siya'y unang nagpakita sa mga bata sa Fatima. Ang sabi niya sa mga batang ito, hindi magiging madali ang inyong buhay. Yun ang sabi niya sa mga bata, hindi magiging madali ang inyong mga buhay. Hindi naging madali ang buhay ng mga bata matapos magpakita sa kanila ang mahal na Birhen. Pero paano ang mga batang ito nayakap ang krus? Sapagkat pinaunawa ng mahal na Birhen sa mga bata na meron silang pupuntahan, meron silang patutunguhan, ano ang kanilang tahanan, kalangitan. Kaya anuman ang kanilang haraping pagdurusa sa lupa, yun ang magdadala sa kanila sa langit na ating tahanan. Mga kabatid, yan ang 2 bagay na hamon sa atin ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Una, be daring. Kaya tayo merong lakas ng loob ay hindi dahil meron tayong tiwala sa ating mga sarili, kung hindi dahil alam natin na ang Diyos ay pwedeng pagkatiwalaan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay magtiwala sa Diyos araw-araw. At pangalawang be directed. Sana anuman yung ating naranasan sa lupang ibabaw, anumang krus na ating niyayakap, yun sana ang magdala sa atin patungo sa Panginoon, sa ating tahanan, sa kalangitan.